Bagong season, bagong patch, kaya nabago rin ang meta. Ito ang adjustments sa hero, battlefield at items sa original server. May mga hero din kasi na na-adjust lang daw pero mas pinalakas talaga. Ito mga bagay na kailangan mong malaman. Umpisa natin sa mga nabuff na hero, nandiyan si Leomord. Na-revamp ang kanyang passive. Tinanggal na nila yung mechanics na magkikrit ka kapag low health na yung kalaban. Ngayon basta mapuno ang stack ng iyong passive, magkakaroon ka ng 200% crit damage at HP recovery na nakadepende sa iyong level at bonus HP. Ibig sabihin, yung health na bigay sa'yo ng mga item. Mas maraming HP galing sa build, mas malaking HP recovery. Para mapuno ang iyong passive, kailangang may matamaan ka na 4 na kalaban gamit ang iyong basic attack or skill. Mapa-jungle monster man or minions, basta may matamaan ka, magkakastack ka ng passive. At kahit isang skill lang ang i-cast mo, kung gaano karami ang tatamaan nito, ganun din karami ang stack na mapupunta sa'yo. So in short, hindi mahihirapan magpa-stack si Leomord. At hindi lang yan, kapag naka-ultimate ka, 2 basic attack or skill lang ang kailangan mo para mapuno ang passive mo. Ibig sabihin kapag nasa clash ka, basta 2 ang naatake mo, passive agad. At hindi lang yan, mas pinabilis din siya mag-farm dahil mas pinalakas ang kanyang damage sa jungle monster ng 200%. Kaya posibleng maging meta na yung jungler Leomord na may semi-sustained build. Kay Johnson naman tayo, nakadepende na ang damage ng kanyang ultimate sa kanyang physical defense. Maganda to, hindi mo na kailangan mag-mage build kung gusto mong lumakas ang damage ng iyong ultimate. Mas mataas na physical depth, mas malakas na damage sa kanyang ulti. Si Khofra naman na buff din, binawasan ang cooldown ng kanyang passive. From 12 seconds, 8 seconds na lang. Pero hindi pa sapat to para maging meta siya. Mas pinalakas din si Barats kapag hindi tumama ang iyong ultimate. Mababawasan ng kalahati ang cooldown nito. Ganun din ang mechanics kapag kinancel mo ang ultimate mo. Tapos kahit ikaw ay walang stacks, basta may makain kang kalaban, automatic magkaka-10 stacks ka kagad. The more na mas malaki din ang iyong HP, mas lalakas ang damage ng pag-untog ng kalaban sa wall or sa kakampi niya kapag mas mataas ang iyong HP. Ang laki ng buff dito kay Estes. Dinagdagan ang base healing ng kanyang skill 1, tapos kapag mas mataas ang magic power mo, mas magiging malakas din ang iyong heals. Pinatagal din ang duration ng hybrid defense na ibibigay mo sa kakampi. Habang nakalink ka sa kakampi, may hybrid defense kayo parehas for 5 seconds. Binawasan din ang mana cost nito simula early to late game. Pero dinagdagan naman ang cooldown kapag late game na. Dinoble din ang naibibigay na hybrid defense ng kanyang ultimate sa'yo at sa kakampi mo. Kaya sa tamang hero composition, posible nang magamit si Estes. Syempre hindi magpapahuli si Rafaela. Mas pinalakas ang kanyang heal sa kanyang sarili at yung heal sa kakampi niya na may pinakamababang HP. Dinagdagan din ang movement speed bonus ng kanyang skill 2 kapag mas mataas ang kanyang magic power. Tapos binawasan din ang cooldown ng kanyang ultimate. Mas pinaganda naman si Freya dahil binawasan ng halos kalahati ang cooldown ng kanyang ultimate. At mas pinabilis din ang pag-dive ng kanyang ultimate ngayon. Pero para sa akin, di pa rin to sapat. Unleash shield talaga yung kailangan nito bago maging meta. Kaya lang kinancel nila. Nandito na rin yung buff Silong. Kung dati kailangan 3 basic attack ang gawin mo para gumana ang iyong passive, ngayon, mapa-skill or basic attack ang mapatama mo sa kalaban, magkakastack ka na ng passive mo. Kaya mas madalas mo nang magagamit ang iyong passive. Pero bilang kapalit nito, binawasan ang kanyang attack speed. Pero mas pinalakas naman ang physical attack growth. Na-adjust din ang kanyang basic attack damage. Ibig sabihin nito, mas malakas na si Silong sa early and mid game. Pero sa late game ay parang parehas lang. Hindi na rin nga pala nag-auto attack si Silong kapag ikaw ay nag-skill 2. Feeling ko hindi pa rin sapat tong buff na to guys. Kay Lilia naman, dinagdagan ng konti ang range ng kanyang skill 1 at skill 2. Pati yung area of effect ng kanyang skill ay pinalaki rin. Si Aurora naman, the more na mas mataas ang kanyang magic power, mas tatagal na rin ang crowd control duration ng kanyang skill 2. Nabuff din si Sethian. Yung unang 2 bato ng kanyang skill 1 ay mas pinalakas. Pero binalanse naman ang damage ng pangatlong bato ng kanyang skill 1. Mas pinababa rin ang mana cost at cooldown ng kanyang skill 1. Nabuff din si Tigreal. Pinabilis ang charging time ng kanyang skill 2 kaya mas madali nang ipatama kasi mas mabilis na. Tapos yung damage ng kanyang ultimate ay grabe. Nadoble yung damage. Si Lucas nabuff din, binawasan ng cooldown ng kanyang skill 2.
Tapos mas pinalakas ang damage ng kanyang enhanced basic attack. Pero kulang pa rin to para maging meta si Lucas ulit. Nandito na rin ang buff kay Paquito kung saan binawasan ang cooldown ng kanyang skill 2 at ultimate. Si Mia din mas pinalakas, dinagdagan ang damage ng kanyang passive. Tapos yung movement speed bonus ng kanyang ulti ay nabuff sa early. 65% at all levels na ang makukuha mong movement speed mula sa iyong ulti. Dito naman tayo kay Lolita. According kay ML na buff siya, hindi ka na makakapagbigay ng shield sa kakampi nang hindi ka nagkakast ng skill. Pero si Lolita mismo ay magkakashield pa rin kahit hindi siya mag-skill. Yung kanyang skill 1 ay mas pinababa ang cooldown sa late game. Dati kasi 10 seconds at all levels pero ngayon ay 8 seconds na kapag late G. Habang nile-level up mo rin ang iyong ultimate ay mas bibilis ang interval nang magkaroon ka ng shield. Kapag late game, every 3 seconds na. Tapos grabe mas pinalakas din ang kanyang damage, pati na rin ang slow na nibibigay ng ultimate. Si Atlas din na buff daw. Pero para sa akin na-adjust lang ito. Kasi nga yung damage ng iyong skill 1 ay mas pinalakas, pero isang wave damage na lang ang matatanggap ng kalaban. So dako naman tayo sa mga na-adjust na hero. Si Sushi na-adjust, pero malaking buff din ang natanggap niya. Una sa lahat, hindi ka na makaka-unli buhat dito kay Shushin kapag isang target lang ang inaatake mo. Kapag kasi meron ka ng napaangat na hero, 4 seconds mo pang hindi siya mapapaangat kasi nga merong interval. Pero wag kang mag-alala kasi hindi mo man siya mabuhat ulit, mas lalakas ang damage mo sa kanya ng 15 to 25%. Kaya tignan nyo ang sakit na ng damage ko. Kaya lang kahit wala ka ng tinatamaan na kalaban, basta i-cast mo lang ang iyong skill 2. Mako-consume na yung mana mo. Binawasan din nila yung mana regen ng iyong passive. Kaya medyo mahirapan ka lang mag-check bush kasi gagana yung mana mo. Kapag din may binuhat ka na kalaban na mataas ang HP, mas malaki ang damage ng pagbagsak ng iyong skill 2. Kaya pwedeng ang gawin mo, buhatin mo yung pinakamakunat na kalaban, tapos ibato mo doon sa malambot na kalaban. Dinoble din ang bilis ng stack na kayang ibigay ng kanyang ultimate. From 1 second stacking interval, 0.5 na lang. In short, bawas ang crowd control ability ni Shushin, pero mas malakas naman ang kanyang damage. Inalakas din ang damage niya sa minions. Si Angela na-adjust, pero para sa akin mas pinaganda talaga siya. Binawasan ang movement speed boost per stack ni Angela. From 7.5, 5% na lang. Pero mabilis pa rin guys. Dinagdagan din ang cooldown ng kanyang skill 1 ng 1 segundo. Pero kapag nakasanib ka sa kakampi, mababawasan ng 50% ang cooldown ng iyong skill 1. Kaya makakapag-spam ka nito. Pero ang pinakamaganda dito, 20 seconds ka nang naka-attach o nakasanib sa kakampi. Ang tagal nun guys! At hindi agad mawawala ang shield ng kakampi mo hanggat hindi ito madamage siya ng kalaban or kapag bumaba ka. Dinagdagan nila ng cooldown ang ultimate mo from 20 to 60 seconds. Pero okay lang yan. Pagkasanib mo kasi magkukooldown na agad ang ultimate mo. Kaya pwede na ulit magbuo ng fleeting time. After ng sanib mo, pagbaba, may ultimate ka kagad. Kung hindi matitakedown ang kakampi mo. Kapag hindi lagi natitakedown ang kakampi mo, good buff to. Pero kung lagi natitakedown, nerf to. Si Nana na-adjust. Pinalakas ang damage ng kanyang skill 1 pero binawasan naman ang damage ng kanyang skill 2. Nerf ito sa early game kay Nana pero buff naman sa late game. Kasi mas mabilis ang cooldown ng iyong skill 1 kaysa skill 2. Kaya mas mapapakinabangan mo talaga yung mas malakas na damage sa skill 1. Sa nerf naman tayo, nandiyan si Hayabusa. Kitang-kita nyo naman, grabe. Ang ikli na ng range ng kanyang skill 2 kumpara sa dati. 20% ba naman ng kanyang skill 2 range ang natanggal. Pero bilang pampalubag loob, binawasan ang cooldown ng kanyang skill 2 at ng ultimate. Pero yun nga, medyo mahirap nang makagawa ng nakakabiglang play dito kay Haya. At di naman na-nerf yung damage niya kaya pwede pa rin gamitin. Si Granger na-nerf na naman. Binawasan ang base damage ng kanyang skill 1 sa late game. Tapos wala ng additional damage ang kanyang skill 1 sa mga minions at creeps. Ibig sabihin mas mahirapan ka nang magpa-stack at makalasit sa kanya. Si Harit naman pinahina ang damage ng kanyang skill 2. Pero yung kanyang shield ay nag-i-stack na hanggang 3 beses. Kaya mas mataas sa sustainability para kay Harit pero mas mahinang damage. Tignan nyo naman kung gaano kalaki yung shield ko. Alas hindi na nabawas yung tore. Mas pinahina rin ang damage ni Harit sa mga tore. Sabi dito, basic attack damage na lang ang damage niya sa mga tore. Nasa original server na rin yung nerf kay Grak kung saan wala ng immunity ang kanyang skill 1 at skill 2. Tanging yung ultimate na lang niya at passive ang may immunity. Pero hindi naman sobrang laking nerf nito para kay Grak.
kasi nakakast pa rin niya yung skill niya kahit siya ay crowd control. Nandito na rin ang Mythic Honor Battlefield Adjustment kung saan mas tumaas ang HP ng base turret, dagdagan ng 900 HP. Tapos yung base naman, nadagdagan ng 1,100 HP. Dinagdagan din nila yung gold na nakukuha sa siege minion or dun sa catapult dito sa gold lane. Puro fighter na kasi ang naggo-gold. Kaya para bumalik ang mga marksman, ginawa nila itong pagpapakunat sa mga tore at pagdagdag ng gold sa gold lane. Nandito na rin ang roaming adjustments kung saan kapag ikaw ay nako-conceal or dire hit na kung saan hindi ka na magkakaroon ng gold at XP kahit tulungan mo pang mag-clear ang iyong kakampi. Pero magkakaroon ka ng additional gold kapag na-reveal mo sa mapa ang kalaban or kapag na-hit mo sila. So imbis na mag-clear, i-maximize mo na lang ang 15 seconds cooldown ng roaming mechanics na ito at every 15 seconds i-hit mo yung kalaban para makagain ng extra gold at XP. Para naman sa favor at encourage, magkakaroon ka pa rin ng gold at XP kapag tinutulungan mo yung kakampi mo mag-clear. Pero hindi ka magkakaroon ng gold kapag hinit mo yung kalaban ha. Pero kapag na-reveal mo sila sa mapa, may extra gold at XP ka pa rin. Sa susunod nating video, gagawan ko ito ng bagong rotation. Pero ngayon, dito muna tayo sa item adjustments. Yung Demon Hunter Sword na buff. Dati, 2% ng basic attack mo ang magiging lifesteal. Pero ngayon, every basic attack mo ay meron ng fix na HP recovery. So makikinabang dito yung mga naka-Trinity build kagaya ni Moskov at Claude. Mas lalakas ang kanilang sustainability sa early to mid game. Pero balance lang sa late game. Yung Rose Gold ay na-adjust din. Binawasan ang physical attack nito. Kasi kung dati, every 1% lifesteal mo ay tataas ang iyong hybrid defense. Ngayon, every 4 physical attack mo, tataas ang iyong hybrid defense ng 1. Ibig sabihin kahit walang lifesteal ang hero mo, basta mataas ang physical attack nito, magandang item na ang Rose Gold Meteor. Mas marami ng fighter na naka-damage build ang makikinabang dito. At nagkaroon sila ng bagong mechanics dito kung saan hindi na ito basta-basta matitrigger ng mga jungle monster, minions, or lord. Kahit ma-low health ka pa, matitrigger lang ito kapag hero damage ng kalaban ang natanggap mo. Ganun din sa Queen Swing, hindi ito basta-basta matitrigger unless hero ng kalaban ang umatake sa'yo. Goods lang to para magamit mo sa tamang sitwasyon yung item. Nagkaroon din ng battle spell adjustment, yung Ice Retribution, na nerf yung movement speed na nakukuha sa kalaban. Posible nang mas piliin ang Flame Red 3 kaysa sa Ice Red 3 dahil dito. Yung Vengeance din na nerf, pinahina ang damage na naibabalik nito sa kalaban. So yun lang muna para sa ating patch note recap. Mas papalalimin pa natin yan sa mga susunod na video. Maraming salamat sa panonood and to God be the glory.